O ayan guys, magandang gabi. So pag-usapan po natin ngayon ang patungkol dito kay Yorme na kung saan binastos or bastos raw talaga sa TVJ. So bakit kaya ka OG? But before that guys, so marami ang nagsasabi na bakit daw kaya si Yorme ay tila nagbago. So, alam naman daw po niya na TVJ is Itbulaga. Lalo pat minsan rin siyang nakatungtong sa EB bilang guest sa Bawal Judgmental. Even na siya alam niya na TVJ is Itbulaga. Pero bakit siya pumayag? So, marami ang nanghihinayang dito kay Yorme. So, kinuha lang kaya niya ang pagkakataon na ito para muling makilala sa showbiz, makapasok sa showbiz, para muling mabuhay ang kanyang career, or para sa pera. Well, actually guys, ang katwiran kasi ni Yorme is para makatulong. So, nasa puso at malapit daw po talaga sa puso niya ang pagbibigay ng tulong sa mga tao. O, diba? Ang lakas makapolitiko talaga. Politiko talaga itong si Yorme. Anyway, yun nga, yun yung katwiran niya na malapit din talaga sa puso niya ang public service. So, isa rin sa main reason na natutuwa siya, na naging parte siya ng Itbulaga kasi nagagawa niya yung public service. Sa pamamagitan ng G. Sagadli, na siya naman pong parang question mark or kino-question ng mga tao or ng mga netizens sa kanya na ginagamit niya ang programa para magpalakas. Sabi dito ni Kerubin, magandang gabi. But Isko also knew that Itbulaga is TVJ. May napanood ako na nag-guest siya dati sa Bawal Judgmental ata. Kaya hindi ko mawari si Isko. Bakit tinanggap at pumanig dyan sa tape? Baliktarin din at walang iniisip kundi politikal. So, diba, pati po yung pagiging politiko nitong si Yorme ay nadadawit dahil nga sa public service itong ginagawa niya sa G. Sagadli. And may impact po, aminin man po natin o hindi, meron pa rin pong impact talaga yan sa mga tao. Publicity, still publicity. So, syempre, mabango ang kanyang pangalan kapag namimigay siya ng pera. Although, galing yan sa taping. Wala naman siyang isko savings na pinamimigay, di ba? So, ayun nga guys, mabango pa rin. Makakatulong pa din talaga sa pangalan ito ni Yorme. Aminin man po natin sa hindi. Yes, meron pong mga tumalikod na parang hindi po nagustuhan na walang paninindigan si Yorme, basta pera, ang usapan, go. Pero sa mga taong nalalapitan nila, meron at meron ka-OG na mabibilog. Imposibleng wala. So, nagpapalakas man ka-OG o hindi, sana wag na lamang pong bastusin ang TVJ. Diba? Pero, kasi ang mga netizen hindi po maiwasan na sabihin or mapansin nakaplastikan lang daw ang pinapakita ni Yorme. Kagaya ng komento po nito ni Miss Vilma Kayabyab, halatang puro kaplastikan lang daw ang pinapakita ni Isko. So, kayo ba ka-OG? Anyway guys, pag-usapan naman nga natin ang patungkol sa pangbabastos. So, nitong nakaraan nga kasi, tunawanan lamang ni Yorme or tumawa si Yorme after po ng paghingi niya ng tawa dahil nabanggit niya ang Itbulaga matapos manalo ng TVJ sa kaso. So, prohibited na. Bawal na pong gamitin ng tape ink ng mga host, bawal isigaw. Sayang, di na makakasigaw si Paulo Contis ng Itbulaga, sayang. Luluwa na sana yung mata kasi laki po nung mata niya nung pag sinisigaw niya Itbulaga. Kung
pagmulata naman niya ang TVJ, wagas. Kala mo talaga, siya ang gumawa ng Itbulaga kung makadepensa at makapag-react, di ba? Anyway guys, so dahil nga dito, ayan, kita niyo naman tawang-tawa si Buboy, pati po si Yorme, natawa. Kaya hindi naramdaman ng iba na sincere ang paghingi ng tawad nitong si Yorme. Kasi, tumatawa pa siya. So, ganun daw ba ang sincere sa paghingi ng tawad? Sabi po dito ng ibang mga comment, bastos daw talaga, plastic si Yorme. Matuturing na pangbabastos. Mula kay Rhea Besames, sarcastic yung pagsabi na tao lang, nagkakamali. May humihingi ba ng paumanhin na tumatawa? Tama ka, mas masaya nga ang TikTok lock. Sana yun na lang ipalit sa fake bulagta. So, baka soon, 2025, hello, TikTok lock, ang bagong noontime show ng GMA7. Beke lang naman. Hindi rin natin alam. Sabi nga po ni Attorney Annette, depende pa rin po yan sa negotiation. Sabi naman ng isa pa dito, is he really sincere mula kay a person? Is he really sincere? Cause he was laughing like a hyena mentioning it. I don't trust this guy. I think he is just doing publicity because he wanted to be a senator. So, ayan, nakabit po muli ang pagiging politiko ni Yorme dito. So, baka for publicity lang daw talaga ang lahat ng ipinapakita nitong si Yorme. To be honest guys, malaking bagay na nasa kanila itong si Yorme. Kasi ang mga supporters ng Tape Inc. guys, to be honest, puro Iskonians. So, kita naman po natin kung papaano po mangusap ang iba pong tape defenders. Buhat na buhat din talaga itong si Yorme. Samantala, sabi naman nitong si Marilu Talanggon, hindi naman sincere yung paghingi ng paumanhin. Paraan yon ng pangbabastos. So, eto na nga. May humihingi ba ng paumanhin na tawa ng tawa? Wala talaga silang respeto sa TVJ. Wala talagang respeto sila sa TVJ. So, ayun na nga. Parang pananadya raw ang ginagawa ng kalaban. Well, okay lang. Kung nananadya sila, bahala sila sa buhay nila. Yes, ang TVJ fans, makukuha nila ang atensyon kasi dedepensa at hindi po maiiwasan talaga na magbigay ng comments ang mga TVJ fans. Pero ang TVJ mismo, nako, asa naman sila, no? Na makukuha po nila ang tawag dito, ang pikon ng TVJ. Kasi kung meron po ditong pikunin, maybe sila yon. Kasi kawawa naman ka-OG, hanggang ganyan na lamang po sila. Wala na silang magawa. Mag-asar na lamang dahil hindi naman nila kaya ang TVJ o hindi naman nila matalo sa korte. So hanggang pang-aasar na lamang sila ka-OG, di ba? So sino ang mas kaawa-awa ngayon? Sabi pa dito, ni Tita Mateo, magandarang gabi. Hello. 7 o 7 buwan na silang palamang sila. Samantala ang TVJ at ang Daway Cats ay 44 years. Saan ang hustisya doon? OA lang ang peg. Kaya nga, grabe naman. 7 buwan lang nasanay agad sa pagsigaw ng Itbulaga. Hindi napigilan, nasanay daw. Samantala ang TVJ, 44 years pero nakatiis at patuloy na nagtiis kahit na gamit pwede na nilang gamitin mula nung manalo sila sa IPO. Nakakahiya naman. Feeling siguro nila sila yung 44 years para ikatwiran na
nasanay araw-araw sinisigaw ang Itbulaga. So, kamusta pa naman po yung 44 years na halos araw-araw sinisigaw ang Itbulaga? Hindi lang basta sinisigaw, kundi sila ang gumawa. Sabi pa ho dito, Itbulaga TVJ is the longest running noontime show. Tapos, wag maging TANGA at ubob. Ang show po, ang longest show, hindi longest channel. Logic lamang po. Kaya nga ando na nga sa longest running noontime show. Show ang tinutukoy, hindi po lang longest staying in channel. Grabe nga naman. Sabi pa dito, sadya nga nang humingi ng sorry, pangiting-ngiti pa. Hehe. So, yun na nga. Bastos daw, nabastusan ang mga tao dito sa ginawa ni Yorme. Kayo ba guys, anong inyong masasabi? Pa-comment lang po dyan sa baba. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.